Ka naman doon sa naging work mo? Okay siya. Okay yung sahudan. Okay siya pero yung environment hindi. Hindi naging okay. Kasi lahat ng tao doon survival mode din eh. Parang ang hirap maging nasa environment na lahat survival, like yung isa single mom, parang lahat matatapang, kanya-kanyang pinaglalaban, parang ang hirap maging yung tulungan kasi parang may sarili akong Agenda, oo. may sarili akong problem para Okay. isipin kita, parang ayoko ng ganun na environment kasi dumating sa point na naoperahan ako and hindi pa ako nakakalabas ng ospital. Pinapa-work na nila ako. Tapos parang hindi nila para intindihin yung situation mo kasi sila naman yung maapektuhan sa trabahong iniwan mo. Parang gano'n, sabi ko, ayoko ng gantong environment. Pero okay naman yung pay, yung sahod dun. Okay. So, during the whole course na nandun ka, you're still living with your parents? Hindi na. Okay. Kailan ka nag-move out? Actually, after, di ba nag-work ako 13 years. Tapos, hindi nagtagal, 14 years old. Paano ba ito sasabihin? Okay lang ba sabihin yung word na nakipagtanan? Nakipagtanan ako at the age of 14 years old. 14. Not because I love the person or but because gusto ko na ma-escape yung life. Saan mo na-meet yung... Kababata. So, kaidaran mo naman? Hindi. Mas Older? batch siya ng pinsan namin na mas... Ilan yung age gap niya? I was 14 years old. He's 16 or 17 that time. Tapos yun, sumama ako sa kanya not because I love him or what. But because gusto kong makaalis na sa bahay. Parang, sige, sama na lang ako sa'yo. So, sa kanila kayo or you lived alone? Hindi. Noong nagtanan kaming dalawa. Kayong Doon dalawa? sa family niya. Okay. Ang kulit nga nang nangyari kasi si mama nung nalaman niya yun, nagpadala siya ng DSWD. Ang dami. Ambulansya, police. Talagang sobrang yung moment na yun na akala ko wala nang pakialam sa akin yung family ko. Das yun. Pero in constant communication pa rin kayo ni mother during that time? Oo din naman. Pero lumalayo yung loob ko sa kanya na kahit naiintindihan ko siya, kahit alam kong hindi niya fault, pero nagkakaroon ako ng nabubuo yung galit ko sa kanya na Kasi wala siya. kasi, not because wala siya, but because siguro aware din siya na ito ang magiging impact kapag umalis siya. Kasi hindi naging okay. The moment na umalis siya nun, naiwan kay Papa, parang yun yung nangyayari. Parang so, in a way, parang siya yung sinisisi ko nung bata ako. Okay. So, kumusta yung life nyo nung nagtanan kayo? May work yung guy? That time na nagtanan kami, wala. Wala. Dancer lang din siya noon, pero umalis din siya as a performer. Ako, parang bumalis din ako noon. Tapos wala kaming work noon muna sa parents niya, and then bumalik ako sa pagiging performer noon. Hindi ko kwento yung yung umalis ako sa job muna for time. Kasi yung choreographer namin nananakit. So parang sobrang madami kasi talaga nangyayari sa life ko. So nanakit yung choreographer ko noon, tapos parang na-realize ko din na parang survival mode ulit, na nag-earn ka nga ng money. As in Pero physical. like kung titigil niya yung music, tapos automatic na yan, battle. Kung anong mahawakan niya upuan, Babato niya. ibabato niya. O kaya lalapit siya sa'yo, gugud-gud ka sa He's proud actually na ganun until now. Now he's my friend. Pero ang maganda doon, kasi never ako nagalit sa kanya. Nagkaroon ng tampo or realizations, pero never ako nagalit sa kanya, never ako nag-cry na ginawa niya yun. Parang kinukuha ko yung learnings.